Unilove na siya sa una sa Mandaluyong, niresign siya ni Adto Saudi Arabia kay para mangita og trabaho para sa ako mga anak nga ulo. So ako ra ang nabilin sa balay, wala si Daddy, pero thank you Lord kay kinahanglan gyud kung mag-atimang tag bata at kung disiplinahon sa bata pa. Di ba? Di ba? Nasa pulong sa Diyos, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen? So, ang akong ngalan, pag himukso na ko, kay ang malaki manakikuan sa mga ginikanan sa una, nagabutan dito, Pastor. Bay, mangko. Di Pastor, ah. Pastor George! So, Pastora ang akong ngalan. Unsay pagkaon na sa lamisa, pasalamat ka sa Ginoo kanya atay pagkaon. So ang ako nang anak, wala na maana diri nga palit ko ang may palit ang sa kuning bulan mo na diri nga tugan. So wala na sila. Di po na sila mo palit ko na ni palit. Wala na sila kay wala na po sila alam. Kaya ako kwarta para sa pagkaon nga di sabi ng anak ko, Mami, kain naman tayo sa labas. Tagalog. Di ko, okay. Sa labas ng bahay. Di na misguwa sa balat. Nihangya ko laman sila. Ni, masinalamang dugangan nato ni Tusino. Naluoy po ko, okay, go. Balik na lang ng Tusino. Kaya na ang mga anak, gagawin pa, tudloan na gobyerno. Karon, upat na ko kaanak. Gainanak ko sa akong 6 months. Gainanak ko sa uban. Gadji, gapili ka, likaon sa misa. Kanang ice cream. O sa dating, sa Dumaguete. Ang atbang na nakans, karon McDonald's. Pero nalipay ko kayo akong anak, nga tulong ka lalaki, kay babae mo rin ikaw pa. Ningon yung akong tulong ka lalaki. Ni, mo anak sa misa kans, mulang to ramig dulaan, pero dili yung papalit niyo mo. Okay, go! Di kami ngong go na nang di man sila papalit na ko. Unya, nagkamot ko siyang kamadala ko sa Saudi. Munang upat, akong anak dili, nadugang ako sa dito sa Saudi. Dayo, dito, made and delivered in the Philippines. Ang ikauno, made in Saudi Arabia, but delivered in the Philippines. Kay Gulf War naman ito. So, nakaulit niya. So, si Daddy na lang yung biling dito. So, mauna nga, pagkahuman na to, wa na ko mabalik dito. Wa po ko yung alam nga ni, ang municipal, gahatag na ko, tanging ina awar. Wa po ko ba? Kahit, unsa ilang gabasihan, ako na usa, wala akong bana. Unom akong anak, pero tanan kahuman o eskwela. So nakita nila sa among kinabuhi, sa among mga anak, because of the Lord na, dili kay tungod na to, tungod na sa Ginoo nga mao'y nagagiya ka naman. So, napiniyuhan ko tanging inang award. So karon, kay napiniyuhan ko tanging inang award, kani si Pastor George, pasulti ako mga anak sa front. Sa karon kay inyong inahan, di ko alam magtanging ina. Unsay inyong ikasulti sa inyong inahan? Karon kay kaning akong mga anak, mga komedyante ko. Unsa? Kami sa una, si Mami o masayog mi, bunalan mi, masalibay pa nag-Tupperware. Nana, dere, so sinatawa. Nga, gakuan good nga, bunalan good ako sila. Pero dili putong bunal nga, murang kagagat, bunal na good nga, piti. Oo, kaya katong Tupperware nga, handong, pok. Anak na good. Para na good nga, kuan sila, inanak na good nga. Di po kay, ayun, kung di mo bunal nga, murang good sila nga, kuan. So, maon na, nga, kinahanglan good kitang mga inahan, anak atay dignidad, magigod ang disiplina sa atong mga anak, bata pa sila, disiplina o na. Kay dili na madala o gumaw na. Kay naa na sila kaugalino,
prinsipyo. Amen? Amen. So, karon ningon si pastor na, usa ko sa mo hatag sa kuan a woman of dignity. Na problema ko kay ko pastora. Unya unsaon ako ipag kuan ninyo? Pag-deliver. Di pa ko kung pastor, di ko mahatag na mo kung sa among ikuan. Di man siya mahatag. Kay kami ko'y mo kuan. Ako mga notebook sa unang nga gikan po niya. Palin akong inan. Unsa ko'y akong i-share. Unsa ani ko kabalo na ni unsa ko. Halto na nakita ako ng usa ka notebook nako nga kuan pa 2013. Nakita na ko ni kinabuhi ni Ruth. So muna na ay Ruth, na ay a woman of faith, katong imong giingon, katong si Mary. Then, naapay pero di kong book lang ba yung akong i-share na lang. So, mauni, ang kuan ako i-share karon kabahin ni Ruth. She is the only woman in the Bible na giingon diri nga she is a virtuous woman. So, atong nantawon kung anong name mo siya, virtuous woman. Ano sabi niya siya, virtuous? Ito. Basta kay virtuous is mura ra po na kuan halanggon. Ngayon mas pastor na hindi ko pamatan. Okay. So kabahin ni Ruth. She is the only woman in the Bible who is called virtuous. She was a Moabite, and her place Moab was cursed by the Jew. So kaning Moab, kaning place of Moab, gitunglo na sa mga Hudiyo. Jew is Hudiyo, no? Jew is Hudiyo. And the Bible said that it was a place without dancing and singing. So, noon na ini kaisila. Kay murag maot ni kaisila. Walay dancing, walay singing. So, very lonely din sila. So, kaning kuan, kaning Book of Ruth, na ay tulo ka babae na ni sa istorya. Si Naomi, si Orpah, o si Ruth. Karon, kaning istorya ni Naomi. Naomi's family were trying to run away from their problem. Nga naman, kay kapuyok ni sila sa Bethlehem. Nga dito sa Bethlehem, there was a famine. Walay pagkaon na ay kagutom. So, nakuan sila, wala sila kakuan sa Ginoo, na kuan sila sa ilang problema, nga wala sila makaon, ni-adto sila sa land of Moab. So, Elimelech, kani si Elimelech, he is the husband of Naomi. And his sons, Mahlon and Chilion, were the Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and remained there. So, muna kay kuan man, kanang family man dito sa Bethlehem, kaning Bethlehem, house of bread, gani. Pero nga nang gitugod sa Ginoo nga, ana ay famine. So sila, wala magalantaw sa Ginoo nga house of bread kaning Bethlehem, ni adto dayon sila sa Moab. So, then, Elimelech, Naomi's husband, died. So namatay si Elimelech. And she was left with her two sons. So, ang nabilin si Naomi o iyang duha ka buok anak. So, kay karon kay duha man ang iyang anak, wala na siya iba na. Nagahuna-una si Naomi nga magbulong og duha ka bayi para mahimo mga asawa sa iyang mga anak. Na si Mahlon and Chilion. So, kaning name ni Orpah, mauni na bana ang asawa ni Mahlon. Nya kani si Chilion, maupoy na bana ni Ruth. Pero unsay nahitabo? Si Mahlon o si Chilion namamatay pod. Namatay pod ang ilang mga bana, ang anak ni Naomi. So, namatay ang iyang bana, namatay pod ang duha ka buok niya kalalaki. So, pait kaayo ang iyang kinabuhi. So, lingon diri nga, Naomi tried to cover up her disobedience. Kay, nga namang disobedience, tuan namang punta siya sa Bethlehem, the house of bread.
Pero may ato gud siya Moab. Unya, iya pagong ipaasawa ang mga Moabites. Di ba? Dili man na pwede silang mga sawa o mga Moabites ang mga Diyo. Jews. So, muna yung disobedience. Na naay famine sa Bethlehem, House of Bread, ni atunoan sila sa Moab. So, kay namatay man po si Malon o si Silion, kaning iyang duha ka buok anak. Gusto ni Naomi nga mabalik sila sa Judah. Unya, iyang giingnan ng iyang mga daughters-in-law. Go back! Go back! Go back! Kapila iyang giingnan na nga go back. 12 times. Samot nga si Ruth nga nangungod siya, go back! Go back! 12 times. Pero, pag ingon niya nga, balik mo sa inyong lugar. Balik mo. Pero, si Orpah o si Ruth, nanghinak silang tulog. Kaya ka na naging nanganitabo, nga namamatay ng amahan, namatay pa ng ilang mga bana, dahil pabaligon pa sa Moab. Kaya niadto naman sila sa Jerusalem. Nibalik naman sila sa Jerusalem. Pero, ningon na po, nani, si Naomi nga, lakaw lagi mo, go back lagi. Pero lingon din nga, they lifted up their voices and wept again. Nikoan ang ilang mga boses, namusok na ilang mga boses, nang hilak sila. Unya kani si Orpah, nikis sa iyang mother-in-law, o ni-go back siya. Pero si Ruth, wala siya mukis, pero niklang siyang nialugog na ayon sa iyang mother-in-law. So, when Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she stopped speaking to her. Wala na siya mingon nga, go back, go back, go back. Wala na siya mingon. Kaya determinado si Ruth nga dili niya biyaan iyang mother-in-law. So, Naomi become bitter against God. Tungod sa nangahitabo sa iyang kinabuhi, namatay ang bana, namatay pa buli ang duha ka buok anak ng mga lalaki, na bitter siya. Murag nakakuan siya kapait sa iyang kinabuhi. Karon pagbalik niya sa Bethlehem, di syempre daghang mga babae na kailan niya. Minsan, Naomi, you're here, nana. Pero niyon sa si Naomi, don't call me Naomi. Kay ang meaning sa Naomi sa iyang ngalan is pleasant. Muna yung meaning sa Naomi. Call me Mara. Nga namang Mara? Because she is bitter. So Mara means bitter. Naomi means pleasant. So careful ba ito tang mga lagay sa atong mga anak. Kay mamara, unana kay bayang laki, abayi, William imong ngalan Mara, meaning dahil na bitter. Kapait di ay. So, nanguta na sila, ano man ka? Lingon na, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. So, pait kaayo ang iyang debate sa iyang kinabuhi. And then why Naomi's family ran away from their problems? Why? Because they were living by sight and not by faith. So ang ilang ginantaw, ang ilang nakita, there is famine. Oh, so kinahanglan mo paalayo ta din sa Bethlehem. Ato ta sa Moab. They were living for the physical and not for the spiritual. Oh, physical ang ilang importante na makakaon sila. Dili ang ilang spiritual ng kabahin. They were living for the world and not for the Lord. So, nangyayari na sila para dili sa kalibutan, dili para sa Ginoo. And they ignored the real source of their problems. Kung sa'y real source sa ilang problems, gikan sa heart. Kay puno man sila pagkapait, wapin sila biliyog sa Ginoo,
So, maong may ilang, ikaw ang ilang, kasing-kasing. So, what are the three possible choices when facing problems? So, atong gikuan ni si Naomi, si Orpah, o si Ruth. Si Naomi, cover up her sins. Si Orpah, ni-give up. But go back. Ni-go back po dayon si Orpah dito sa ilang kuan ka ng lugar. Kuan ko dayon siya, ni-give up. Pero si Ruth, ni stand up. Naa siya kanunay sa iyang mother-in-law. Masig dili layhan ng iyang mother-in-law nga naa siya sa kanunay kaniya, pero si Ruth gapabilin ko, di ko siya maturog na kanunay gugulo siyang magpabilin diha sa iyang mother-in-law. So, kay ningon man, Naomi covers up her sins, then si Orpah ni give up, then si Ruth is stand up, atong unahon si Naomi covers up. Una, she tried to get rid of daughters-in-law. So, layan siya nga kaning yung mga daughters-in-law, mamauli sa ilang kuan kanang lugar. Because her sons married Moabites. Ginadilit man na sa mga Jews. Pero, pang gitugutan nila. So, layan sila nga, layan si Naomi nga mo balik sa ila. And she gave them wrong counsel and tried to lead them back into their old life. So, naa siya, dili maayo nga mga counsel, mga desisyon para sa iyang mga daughters-in-law. And listen to this. It is dangerous to listen to advice of a backslidden believer. So careful ta. Kay si Naomi, backslidden mo na siya. Oo. So, muna nga dili maayo nga malimati ta sa backslidden na mga Kristohanon. Kay, di ko na sila mukha kabahin sa Ginoo. Unsay kuan nimo, unsay gusto nila, kuan muna. So, careful. So, mauto ha, si Naomi cover up her sins, karon si Orpah. Orpah gives up. So, niulit sila sa ilan. She is a woman of indecision. So, usa siya kabayin na walay desisyon unsay iyang pagkabuhaton. She is a woman of weak faith. Anaa siya'y pagtuo nga luya ang iyang pagtuo. Munang si Orpah gives up. Si Ruth. Unsa man si Ruth? She stands up. Pero una, di ba ningon ko ninyo, ang meaning ni Naomi is pleasant. Ang meaning ni Orpah is, magbantay ka na ni, stubbornness. Stubborn. So, kung na may mga anak na babae, ayaw ninyo gingalig Orpah kay stubbornness na. Ang sa stubbornness sa Binisaya, gahit ulo. Pero si Ruth, she stands up. Ang sa iyang ngalan na Ruth means friendship. Oh, so, manggikuan siya kanang mahigalaon. Dali kayo siya makakuan pero kay mahigalaon man siya. So, adirita ni Ruth nga who stands up, she was an honorable woman. O makita nato na sa Ruth chapter 2 verse 11. So, basahan niya na ninyo. And she was also a woman of love and devotion. Napo na sa Ruth chapter 4 verse 15. And she was a woman of faith. Naa siya'y dakong pagtuo diya sa Ginoo. She was an honorable of commitment. So pareha sa iyang mother-in-law, committed kaya siya sa iyang mother-in-law. Mother-in-law ko na iya, dili niya angay pasagdan, mo ko na iya, committed kaya siya sa iyang mother-in-law. Hangtod nga, nakabala siya o ngalan nga si Boaz, meaning, meaning, kinsman redeemer.
Kay unsay gibuhat ni Ruth, nga naman yung nakita sila ni Boaz. Kani si Boaz, he is a wealthy man. Unya na anak siya farm nga dako. Naa siya mga trabahante nga mo kuan na ng mo ani. Karon kani pud si Ruth, siyempre, na iyang kuan mother-in-law. So, unsa may ilang pagkaon mo dili pud siya magimo. So, nigimok siya. Ni apil pud siya o pang farming. Kauban na to kuan mga laki man to sa una, pero kuyaw di ay to og mukuan siya kauban sa mga laki, so diri siya sa mga bayi. Hangtod nga na si Boaz, nakakita niya nga maayo siya nga pagka-bayi. Hangtod kaning mga bayi nga gatrabaho, ningon diri nga, og kamo, makapaano bili siya. Ayaw hutda. No. So, gibinlan siya og mga kuan. Ha? Unsa? Tipi? Ay, ito, tipi. Pitik na ito. Okay. So, gikuan siya. Kanang dili pa ko nila o harvest. O, dili na. O, naamang sila na harvest, pero ibilin ko uban para si Ruth makakuha ni anak. Oh. Hagdaw. Oh, maghagdaw sila. O maghagdaw. Kaysa in English na reaper, no? Pag maghagdaw sila, dili nila hotdon o dala. Kung dili, binla nila si Ruth. So, natinga na si Ruth, dapat magbukuan. Hantod nga, madala kanina sa balay. O, itakan sila pagkaon. Kay dagan man siyang na-harvest. Tungod sa gibuhat sa mga babae nga reapers. Kay nga naman, hindi naman po sila ni Boaz nga mulay himuha. Kay nakita man ni Boaz na kaning babae na maayong kaayo nga bayi. Wala gud nga biyain ang iyang mother-in-law. So, alita ni Ruth, si Ruth nilive sa iyang past behind. Leaving her past behind. She decided to leave her past behind. And she was willing to live. So, wala siya kasigi o kung ano. Dili siya na. Iyang past is past. Basta, iyang gugi, biyaan ang iyang mga kaagi. Ningon din yung mga igsuon. Your tomorrow does not have to be like your yesterday. So, ang imong kaugmao, dili na pareha sa imong kagahapon. Where you came from doesn't determine where you are going. So, of this nakagikan, wala nag-determine nga, asa ka pa ingon. Correctly, sa akong mga binsin. Too many people today are predicting their endings based on their beginnings. So, daghang mga katawan karon nga, kung unsay ilang gisugdan, mao po na ilang beginnings. Humnon, beginnings, o unsay ilang mga gisugdan, mao po ilang tiwason. Dili pa kay, kung yung sa imong yesterday, mo po na imong beginning. No, yesterday is yesterday, past is past, you have to face what is in the future. So, ningon din mga sa Philippians chapter 3, 13-14, forgetting what lies behind. Di ba kanta ni? Forgetting what lies behind. Nakalimot gani ang gula. Nakalimot gani ang 17, mga bata pa gani ko, nakalimot na. Okay ra po, kasi tinta naman po. Okay. So, ningon, forgetting what lies behind. So, kinahanglan atong i-forget kung sa itong mga kakahapon nito. So, kuan dito mga atubang taong unsay kaugmaan nito. Number 3, God always has a future for you. Do you believe that? Ang Ginoo na agoy gihatag na kaugmaan sa mga sa nato. Amen. Pero kani kay 2013 pa man ni. Ang gibutang dili ni pastor is Jeremiah 29:11-13. Di ba ningon di? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pero og imong basahon Jeremiah 29,
ang nakabutang dito, makuan mo ni nga, kuan ka ng, for I know the plans I have for you, after 70 years. Wow. Wala ako kakuan ni Pastor. So ako manan ako. For I know the plans I have for you. Plans to, the Lord said to me, plans to prosper me and not to harm me. Plans to give me hope and a future. Kaya ang imong basahan gutong Jeremiah 29, kaya mahilig man ta mo ko anani, mukong ani, pero wa ta kabalo, nga matungon di ay ning for I know the plans I have for you after 70 years. So after 70 years, I don't know yet kung maato kag dentist. Ang akong motto is, let them suffer. So kamo ray mag-antos sa akong pangahulugan. Hindi ko magpa-dentist. Ako ray gaibot-ibot na ko. And then, number 3, God always change your focus. Atong usbon ang atong paglantaw diha sa unahan. To what you captured your attention and affection. So kung sa gani ang atong focus, ma-capture po nato ang attention of affection. You, remember this, you are a victor, not a victim. Kamay rin ang ka-amen. Amen! Nga maayo para kanito. Muna'y atong focus ang Ginoo. Amen. So number 5, the last one. Prepare yourself in the Word. So atong preparahon ang atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo, dili pulong sa mga katawhan nga walay Ginoo. For the Bible says, your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Sa Joshua 1:8, meditate po din ni Joshua 1:8. Do not let this book of the Lord do not depart it in your heart, but meditate on it day and night, so that you may be able to do according to all that is written in it. For then it shall make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and be of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord God is with you wherever you go. So muna isigi kung ang meditate ni Joshua. Na sa Joshua 1:8, ang pulong sa Ginoo. So, ningon diri nga, humanan ako na ni, sabay. Mao ni sa word. So, ningon diri nga, the God who has prepared a blessing for you, remember this, and I will repeat. The God who has prepared a blessing for you is the God who is preparing you for His blessings. What do you mean? I repeat. The God who has prepared a blessing for you is the God who is preparing you for the blessing. Amen! Amen! So, sa ending, dare to be a woman like Ruth. She is a lover of friend, a lover and friend, a neighbor. The only woman in the Bible who is called virtuous, sa Ruth chapter 3 verse 11, who shows loyal love to her mother-in-law, Naomi, and her near kinsman, Boaz. In both relationships, goodness and love are clearly manifested. Her love is demonstrated in chapter 1 and 2. And she was rewarded in chapter 2 and chapter 4. And that is a woman who is virtuous woman. Amen?
So, nakasabot ba ta mga igsoon? Naaba mo'y wala kas sabti, kay di po ko kasabot. Okay? So, thank you for listening. O, salamat sa Ginoo nga katong mga pulo nga akong gi-share ninyo, makahatag po ninyo o giya sa inyo kinabuhi isip o sa kamaayo inahan o babae sa atong Panginoon.